Hindi, yung iba, hindi, wag mo ibigay yun. Nasama lang. Sige po, please open your Bible in 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 10, 17 to 19. Kung mapapansin nyo po, hindi ko po nilagyan ng teksto yan. Gusto ko po na pakisulatan nyo po. Ang ating piling mga teksto ay 1 Timoteo chapter 6, verse 6 to 10, and 17 hanggang 19. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Kung sa bagay, malaki nga ang mapagkikinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitat na masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga tao, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. Puntahan po natin yung verse 17 to 19. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila nakapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Ang ating title po sa pag-aaral, ang ating tema, ang biblikal na pagiging katiwala. This is our part 4, pero ang paksang pangangaral po natin ngayon ay ito. Kasalanan ba ang maging mayaman? Timothy, pakibigyan mo nga kasang mic. Palitan. Kasalanan ba ang maging mayaman? This is my introduction. Ang Biblia ay punong-puno ng kalagayan ng mga anak ng Diyos patungkol sa pagpapalang pinansyal at material. Naon. Ulitin ko, ang Biblia ay puno-puno ng kalagayan ng mga anak ng Diyos patungkol sa mga pagpapalang pinansyal at material. Subalit dapat din po nating tingnan, in the biblical perspective, yung balanse na sinasabi at inaaral ng Biblia. Sapagkat una, maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa may hirap at nilinaw na hindi natin dapat baliwalain ang kanilang kalagayan. So gusto muna nating tingnan, hindi ho pare-parehas ang kalagayan ng mga mananampalataya. Of course, alam natin, una sa lahat, ang Panginoong Diyos sa ating pag-aaral ang nagdi-distribute ng mga pagpapala alinsunod dito sa pagiging isang mabuting katiwala ng kanyang mga anak. Kung naalala nyo, hindi ko nilagay dyan, nung nag-aral tayo noon, yung 3 binigyan ng kaloob. Yung isa ay binigyan ng ganito, binigyan ng ganon. At nung ibinalik, ay naging 10,000, yung isa naging 5,000, yung isa binaon niya. Ang sabi doon, ang mayroon ay bibigyan pa, subalit ang hindi naging mabuting katiwala ay aalisan at ibibigay sa mayroon pa. So una sa lahat, dapat nating maintindihan na
sa loob ng church o even sa mga anak ng Panginoong Diyos. May sinasabi ang Biblia tungkol sa may hirap at nilinaw na hindi natin dapat baliwalain ang kanilang kalagayan. Halimbawa, sinasabi po sa Santiago chapter 2, verse 5 to 6. Bago ko po explain mamaya itong binasa natin sa Santiago chapter 2, verses 5 to 6. Meron pong binanggit dun sa verse 5. Tingnan ninyo mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Verse 6, ngunit hinahamak naman ninyo ang dukha. Hindi ba't ang mayayaman ang sumisiil sa inyo? Hindi ba sila ang pumapaladkad sa inyo sa hukuman? So dito may sinabi si Santiago, sapagkat sa panahon niya ay nagkakaroon ng tinatawag na partiality sa loob ng church. Ano ang ibig sabihin? Meron pong favoritism, meron pong tinitingnan ang mga tao. Pero sinasabi niya, mayaman ka man o mahirap, parehas kayo na binigyan ng ating Panginoong Diyos ng ng kaisipan na lahat kayo ay hinirang ng Diyos para sa kaligtasan kay Kristo. Pero ang linaw, di ba? Sabi ron, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan. Well, alam natin kapag sinabing dukha, ito yung mga poor, di ba? Ito yung mga tao na hindi masyadong nakakaangat sa buhay. Pero sabi ni Santiago, wag nating iisipin na hindi porki ang isang Kristiyano ay punong-puno ng material blessing sa kanyang buhay, and then yung kapwa kapatid mo ay hindi siya ganoon ka-blessed when it comes to financial and material blessing, dapat daw isipin natin na pare-parehas tayong hinirang at pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Ngayon, marami pa pong passage dyan, katulad ng Kawikaan 22:22, Deuteronomy 15:7. Alam nyo, nang ipadala ng Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo, 2,000 taon na ang nakalilipas, hindi niya siya inilagay sa isang palasyo o mansyon. Di ba dapat ganun yung maging concept natin Pero ano ginawa? Si Jesus ay isinilang sa isang pamilyang mapagkumbaba. Alam nyo, kung titingnan natin ang Marcos chapter 6 verse 3 para makita lang natin. Sa Marcos chapter 6 verse 3, even our Lord Jesus Christ, nung siya ay pumunta dito sa lupa, ganito ang sabi ng salita ng Diyos sa Marcos chapter 6 verse 3. Sabi ay ganito sa verse 3. Now listen, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Now, the question is, bakit ayaw kilalanin si Jesus Christ? Unang-una sa lahat, kasi kilala si Jesus dun sa estado ng buhay niya na He is the son of carpenter. And in fact, si Jesus Christ mismo ay carpenter or carpintero. Napansin natin? So, ano ibig sabihin nito? When it comes to economical status ni Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, hindi siya katulad ng mga mayayaman sa panahon niya. Di po ba? At nakita natin dito, in God's plan, sa panahon niya, si Jesus Christ ay ibinigay sa pamilya na hindi masyadong kayamanan. Tama po ba? Dahil galing siya kay Jose at kay Maria. At alam natin na si Jose, ang kanyang tinatawag na pangkabuhayan araw-araw ay walang iba, kundi ang pagiging isang carpenter or carpentry. Di ba? Na gumagawa siya ng mga bagay na pwede niyang gawin. So dito natin makikita na malinaw na if Jesus Christ humble Himself, even He is God, alam natin na pinapakita rito na hindi natin tinitingnan dapat dito yung mayaman ba to o mahirap. We have a pattern coming from the Word of God na ang Diyos ang siyang nagtatalaga ng lahat ng bagay. When it comes to our
material and financial blessing and status sa ating mga buhay. So, yan ang reminder sa atin na salita ng Diyos when it comes to our stewardship ng ating pag-aaral. Number 2, ang Biblia ay may mga halimbawa ng mayayaman tao na pinagpala ng Diyos. So, nakita naman natin ngayon, ang Panginoong Diyos, nagpapala siya eh. Kapag ginusto ng Panginoong Diyos na pagpalain ang kanyang anak, wala akong pwedeng makahadlang. Pero mamaya makikita natin, iba yung prosperity gospel or teaching when it comes to biblical teaching sa stewardship na pinag-aaralan natin. So, yung Biblia po ay may mga halimbawa ng mayayamang tao na pinagpala ng Diyos. Take note po yung word na pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin, katulad ng pag-aaral natin, kapag sinabi nating pagpapalang galing sa Panginoong Diyos, ito ay nanggaling talaga sa tinatawag na lawful work and job na mayroon tayo. Tama po ba? Even in our business. Hindi po ito nanggaling sa mga bagay na hindi tama. Okay? Dito kasama sina Abraham. Sa Genesis 13 to, para makita nyo, si Abraham po ay napakaraming, para mas malinaw sa atin, para maging balanse po tayo. Genesis chapter 13, verse 2. Sabi ng Genesis chapter 13, verse 2, ay ganito, sa chapter 13, verse 2. Mayaman na noon si Abraham. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing baka, at marami na siyang natipong ginto at tila. So nakita natin si Abraham, napakayaman po niya. Sabi nga, ang dami niyang naipon na ginto at pilak, napakarami niyang mga kahayupan na inalagaan. And diyan ay sinusukat nun yung pagiging mayaman sa ganyang uri. So hindi lang si Abraham, kundi si Jacob. Sa Genesis chapter 30, tingnan niyo po. Sa Genesis chapter 30, verse 43. Ano ang sabi ng Genesis 30, verse 43? Sa Genesis 30, verse 43, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ano pat yumaman siya, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin, kamelyo at asno. Nakita natin kung gaano kayaman si Jacob. Ganon din po si Solomon. Sa Unang Hari, chapter 10, verse 23, para makita lang po natin. Unang Hari, chapter 10, verse 23. Okay, sabi ng verse 23 ay ganito. Now listen. Sa karunungan at sa kayamanay, nanguna ang Haring Solomon sa lahat ng mga hari sa lupa. Hindi lang ho basta matalino si Solomon, kundi siya ho ay pinakamayaman na naghari. Kumbaga dito sa Pilipinas, pag pinag-aralan natin, kasama siya sa unang-una siya sa top 10 richest ng tao dito sa Pilipinas sa panahon niya. So nakita natin na malinaw na pinakita rito na biblically speaking, may binebless talaga ang Lord in the Old Testament. And even in the New Testament, makikita natin kung paano niya ginamit sa Lydia, kung paano niya ginamit ang mga naghahanap buhay at nagninegosyo to support the ministry of Jesus Christ sa New Testament. Pero may babala po. Ngunit sa napakaraming kaso, kapag binabanggit ng kasulatan ang material na kayamanan, binabalaan tayo nito sa mga panganib ng pagkakaroon nito. Very dangerous po ang magkaroon ng maraming material and financial na kayamanan sa buhay. Bakit po? Kasi mamaya makikita natin ito. Hindi kasalanan ang maging mayaman, ngunit ang kayamanan ay tiyak na nag-aanyaya ng tukso. Ang kasalanan ay hindi sa pagkakaroon ng kayamanan, kundi sa ating mga saloobin tungkol sa kayamanan na iyon at sa mga paraan ng paggamit natin dito. So una sa lahat, ang dapat nating tingnan, ano ang laman ng puso natin. At dapat alam natin kung bakit tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga pagpapala na mayroon tayo. Ano ba talaga ang purpose ng Lord? Bakit niya tayo binebless? Bakit tayo may work? Bakit tayo may negosyo?
Bakit tayo pinapadaluyan ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos? Now, punta po tayo sa biblical truth dito sa ating pag-aaral na ito. Sinabi ng unang Timoteo chapter 6 verse 9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sinabi ng talatang 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Now, let us see close itong konteksto kung bakit ito sinulat ni Apostol Pablo kay Timothy. Pinapakita rito na ang isang tao na may kabanalan sa kanyang buhay at may maayos na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay mayroong tamang paniniwala at kaalaman patungkol sa pagiging mabuting katiwala sa lahat ng ibinibigay ng Diyos sa kanya. At sa katunayan, ang pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa lahat ng bagay na ibinibigay niya sa atin ay bahagi ng ating pamumuhay ng may kabanalan. Kasi kapag pinag-aralan natin ang konteksto ng chapter 6, pinapakita rito ni Apostol Pablo ang dapat na maging pananaw ng isang amo at ng isang alipin sa panahon niya. Pinapakita rin dito na ang mga bagay na nagtuturo sa atin ay dapat nakaayon sa kanyang mga salita. Kaya nga sabi niya sa verse 6, kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masyahan. Now, ano yung sinasabi ritong sa kanyang pagiging relihiyon? Yung pakinabang niya sa kanyang pagiging relihiyon. Now, unang-una sa lahat dito, ang sinasabi niya rito, sa ating pagiging isang mananampalataya at kabahagi ng isang grupo ng mananampalataya, ay dapat nating intindihin na yung kapakinabangan na binibigay ng Diyos sa atin dito ay nakakonekta palagi sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang mga aral. Kaya nga dito, makikita natin kung paano tinuro ni Apostol Paul kay Timothy ang dapat na maging katangian ng isang mananampalataya at ng mga naglilingkod sa Diyos. Na dapat ang pamumuhay natin ay naayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya, kung sa bagay malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon, kung tayo ay marunong masyahan. Now, the word masyahan is contentment. Ito po ay nagsasabing, we are satisfied and we are content sa mga bagay na ipinahihiram at binibigay ng Diyos sa atin. Kasi may connection po ito eh. Kapag ang isang tao ay hindi niya tinitingnan na lahat ng ma-acquire niya na pagpapalang pinasyal at material, ay dapat niyang iniisip na dapat ito ay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, nagkakaroon siya ng limitation sa kanyang buhay na dapat naiintindihan niya na ito ay hindi kalooban ng Diyos at ito yung kalooban ng Panginoong Diyos. Nawa niyo po? Bakit po? Kasi ang kasapatan ay nagpapakita ng lubusan nating pagiging mapagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung danger ngayon ng pagiging isang tao na sasabihin niya na by hook and by crook, kailangan maging mayaman ako, nagkaroon ako ng isang ganito, ay nagdadala sa isang tinatawag na greediness. Alam niyo po yung pagiging greedy? Yung pagiging, sa akin pangit nga lang siyang tingnan. Pero yun po yung pinopoint out dito na salita ng Diyos. Now, pansinin nyo. Ang sabi niya sa verse 6 ay ito, kung sa bagay malaki nga ang mapapakinabang sa reliyon, kung ang tao ay marunong masyahan. Tapos sinunod niya ngayon yung verse 7. Bakit daw po? Kasi ang sabi niya, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito.
Napansin nyo? So sinasabi niya, nung pinanganak ba tayo rito, meron na ba tayong material and financial blessing na meron? Wala po. Ang dala po natin dito ay ang buhay na binigay ng Panginoong Diyos. Kaya kung titingnan natin ngayon, everything you have now, sa buhay mo ngayon, napaka-bless mo. Bakit po? Just imagine, dumating ka dito sa lupa na wala kang pag-aari. Tama po ba? Pero ngayon, pag tinignan mo yung sarili mo, hindi mo masasabing walang blessing o pagpapala na ibinigay ang Diyos sa atin. So, ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, kailangang magkaroon ng kasapatan ang isang totoong mananampalataya. Kaya ang sabi niya rito ay ito, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang pag-alis dito. Kaya napakatalino ni Haring Solomon kung titingnan natin yung libro ng mga ngaral. Lagi niya sinasabi na walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Sabi niya, kung ang pananaw ng isang Kristiyano o mananampalataya ay laging nasa mga material na bagay and financial blessing sa mundong ito, magkakaroon siya ng malaking problema. Diba? In the book of Matthew chapter 6, ang sabi ni Jesus Christ doon ay maliwanag na ano ba yung mas pinapahalagahan natin sa buhay natin? Ang kayamanan ng mundong ito o ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga sabi niya ron, hindi tayo makapaglilingkod. Saan? Sa Panginoong Diyos at saka sa kayamanan. Kasi mamimili tayo ron eh. Pero dapat nating maintindihan, as we serve the Lord sa buhay natin, katulad ka full-time sa ministry, yung iba sa inyo, nagmi-ministry, yung iba sa inyo, lahat nagtatrabaho. Pero ang punto doon ni Jesus Christ, dapat maintindihan mo na habang nagtatrabaho ka, you are not living para lang sa mga material na bagay. Namumuhay ka dahil gusto mo na sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? If God bless your work, your business, sa lahat ng bagay, dapat nasa kaisipan mo, Lord, gagamitin ko po ito for your glory. Yun yung gusto ipakita ni Jesus Christ doon sa mga tinalakay niyang iyon. Kaya ngayon, ang sabi niya ngayon sa verse 8 ay ganito, kaya dapat na tayong masyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Well, wag po nating misinterpret ito. Kasi ang pinupunto rito ni Apostle Paul in that time ay yung kakontentuhan ni Timothy at ng mga mananampalatayang kanyang pinangungunahan na ano ba ang need ng isang tao? What is the basic needs ng isang tao? So sinasabi niya, pagkain, inumin, daramitin. So yun yung pinapakita kasi if we compare yung buhay natin ngayon kaysa sa buhay ng mga unang Kristiyano, hindi naman po katulad ngayon na napaka gaan ng ating pamumuhay. Tama po ba? Sa kanila, bago ka magkaroon ng tubig sa inyong bangan, kailangan mo pang pumunta sa isang balon at kumuha at maglakad ng ilang milya. Nakuha nyo? Sa panahon nila, natin ngayon, isang galon mo lang, meron lumalabas na tubig. Tama po ba? So, ibig sabihin, pinapakita rito, sa panahon ni Apostle Paul, na ang isang tao ay dapat niyang iniisip na kung ano yung pangangailangan niya sa kanyang buhay, kapag ipinrovide ito ng Panginoong Diyos, ay dapat tayong masiyahan. Ngayon, ang tanong natin, ibig sabihin ba kung may mga excessive tayo na mga pagpapala sa ating buhay, ay hindi na natin ito papahalagahan o magiging good steward? Of course, kailangan pa rin nating maging mabuting katiwala. Tama po ba? So, yun yung ganyan sinasabi, contentment and satisfaction sa buhay natin. Kasi ano daw po yung mangyayari kapag hindi tayo nasiyahan? Sabi ng verse 9, ang mga nagnanais yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Take note po ang salitang ang mga nagnanais yumaman sa anumang paraan. Ano ba yung anumang paraan dito? Well, ang salitang anumang paraan dito, ito po ay isang katuruan na nagsasabing kikita ka nga, pero nababiolate mo naman ang salita ng Diyos. Tama po ba? Kumikita nga, pero nababiolate mo naman ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. So yun yung salitang binibigyan tayo ng warning ni Paul. Na dapat maintindihan natin na yung pamamaraan
ng ating pagiging isang taong blessed sa material and financial blessing, dapat nanggaling ito sa tinatawag na lawful work and business. Dapat nanggagaling ito sa kalooban ng Panginoong Diyos na hindi sumasalungat sa kanyang mga salita. Amen po ba? So, yun ang gusto niya ipakita. Ano pa ikarugtong? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangat na magkamal na salapi, may mga tao, may mga nalalayo sa pananampalataya as nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. So, may danger. So, ang danger ng pagiging isang tao na hindi niya kinikilala, ang pagiging mabuting katiwala niya sa mga material and financial blessing na ibinigay ng Diyos sa kanya, ay magkakaroon siya ng tinatawag na hindi pagpapala ang darating sa kanya. Nagdadala ito ng paglayo niya sa ating Panginoong Diyos. So, yun yung gustong ipakita. So, what is my point? Napakitingnan po sa inyong handout. This is my point. Marami ang nagkakamali sa talatang ito upang sabihin na ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit iyon ay hindi tama. Hindi ho pera ang ugat ng kasamaan. Paano po ito? Ang may problema po ay yung humahawak ng pera at kayamanan. Tama po ba? Of course, money is neutral. Wala naman pong buhay yan eh. Pero may value siya na napakalaki. Tama po ba? And money is the means of our daily living sa buhay po natin. If you have no money, ay hindi po tayo makakabili ng mga basic needs natin sa ating mga buhay. That's why, yung pera mismo, hindi siya masama. Tama po ba? Ano yung masama? Yung taong nag-handle ng pera. Kaya dapat pag Kristiyano tayo, alam natin kung paano natin hinahandle yung mga binibigay ng Diyos sa atin na mga pagpapala. Ang sabi rito, sa inyo pong handout na hawak, sinabi ng talata na ang pag-ibig sa pera, in-highlight ko po yan, ang siyang bumibitag sa atin. Our attitude. Amen po ba? Ibig sabihin, kung mahal na mahal mo yung pera, at yan na yung nagiging Panginoon mo sa iyong buhay, magkakaproblema po tayo dyan. Amen? Ngayon, ano yung punto? Ang ating mga Diyos-Diyosan ang nagpapakilala sa ating kung sino tayo. Hindi niyo po ba alam, sometimes, yung pera na mayroon tayo, ay nagiging idols sa ating mga buhay? Bakit po? Just imagine, dahil gusto mong kumita ng pera, eto, basic na lang ito, hindi natin nasusunod yung salita ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Nagko-compromise tayo. Alam niyo na po yung punto dito na gusto nating i-express dito mula sa salita ng Diyos. Nako-compromise natin ang Word of God. So, sa ganung punto, dahil nako-compromise natin ang salita ng Diyos, hindi mo nasusunod ngayon yung Diyos sa buhay mo. At kung hindi mo nasusunod yung Diyos sa buhay mo, sino ngayon ang nasusunod sa'yo? Yung sarili mo at yung pag-desire mo na gawin ang bagay na ito kasi gusto mong kumita ng pera. So, yan yung gusto ipakita ngayon dito. Kaya ang sabi dito sa aking nilagay, eto, sinasabi ng talata na ang pag-ibig sa pera ang siyang bumibitag sa atin. Ang ating mga Diyos-Diyosan ang nagpapakilala sa atin kung sino tayo. Bakit po? Kapag labis-labis na nakatuon tayo sa makalupang tagumpay. Kasi gusto natin maging matagumpay tayo eh. Hindi ho masamang maging matagumpay ah. Amen po ba? Maging success o yung successful na meron tayo. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung successful na alam natin na hindi naman yon yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang makalupang tagumpay, kayamanan, relasyon o katanyagan, tayo ay nagiging mga sumasamba sa Diyos-Diyosan kapag ganun po yung ginusto natin. Kasi kapag ang nangyayari po sa atin, mas nadudominahan tayo nung binanggit ko dito na tagumpay, ng kayamanan, ng relasyon o katanyagan, kaysa sa pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Ang katotohanan po noon, naglagay na tayo sa puso natin ng mga Diyos-Diyosan. Amen? So, yun yung gusto ipakita. Ang ibig sabihin dito, kapag ang ating mga naisin
mula sa puso natin at isip natin at layunin na temporal sa lupa ay naging pinakamahalagang bagay sa ating buhay, hindi rin natin mabibigyang lugod ang Panginoon. Temporal lang po yung lahat ng bagay na ito na mayroon tayo. Lahat ng hinahangad natin, temporal lang po ito. Di ba sabi nga ni Paul, aalis naman tayo rito, wala tayong dala eh. Hello? Kaya nga sabi doon sa Lucas 16, sa lalaking hangal, kanino mapupunta ang lahat ng iyong pinagpagalan? Yun ang dapat nating itanong. Tama? Siyempre alam natin, pag Christian tayo, ipapamana natin ito saan? Sa mga anak natin. Tama po ba? Pero yung ba talaga ang pinaka-highest purpose at tamang motibasyon? No! Ang tamang motibasyon ay ganito. Lord, ano yung purpose sa buhay ko kung bakit ako nasa ganitong isang sitwasyon? Nabinlis mo ako at pinagkatiwalaan mo ko ng lahat ng bagay na ito. And one of the answer is to glorify your name sa buhay ko. Amen po ba? And if God glorify sa buhay natin, sa lahat ng bagay na mayroon tayo, hindi ho tayo nagiging contradictory o kontra sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Especially sa pagiging isang totoong Kristiyano at mananampalataya natin kay Kristo. Ngayon, mga kapatid, sa Roma 8:8, ito ang gustong ipaunawa natin dito. Kapag ang kagustuhan ng laman natin ang mangingibabaw, magkakaproblema po tayo. Roma 8:8, ang sabi po ay ganito. Now listen. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Amen po ba? Ang problema po, sometimes, nagkakaroon tayo ng wrong ng pananaw patungkol sa kayamanan eh. Sa mga hanap buhay at trabaho natin sa ating buhay eh, dapat naiintindihan natin na kung meron man tayong trabaho, meron man tayong negosyo, meron man tayong hanap buhay, lagi nating iisipin, Panginoon, bakit ko ba ginagawa ang mga bagay na ito? Kasi, sabi rito, at ang mga nabubuhay, ayon sa laman, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Yung laman po dito, ito po yung kahinaan pa ng laman natin. Amen? Ito pa yung kagustuhan ng laman natin despite na tayo ay mananampalataya na. Well, alam natin kapag pinag-usapan ng salitang laman, kasama ho rito ang pagiging makasarili sa Galatians chapter 5 verse 19. Hindi maikakaila ang gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-marin na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninigbuho, anikarutong, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros sa pagsaya, iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa karya ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Napaka-danger po ng isang tao na ang umiiral sa kanya ay ang kagustuhan ng kanyang laman. Kapag umiral po ang kagustuhan ng laman ng isang tao, kahit na mananampalataya tayo, at hindi ang Espiritu Santo ang nagro-rule sa buhay natin at namumunga, gumagawa po tayo ng Diyos-Diyosan sa buhay natin. Amen? Kaya ang gustong ipakita ngayon sa atin dito, sa 1 Timothy chapter 6 na binasa natin, dapat maunawaan natin na tayo ay katiwala lamang ng Diyos sa lahat ng blessing na ibinibigay niya sa atin. Sa ating pagpapatuloy sa kabilang sa likuran, ang sabi po dito, maaaring ipagkaloob ng Diyos ang makalupang kayamanan sa kanyang mga anak na mamahagi ng mga yamang iyon sa paraang gusto niya o sa paraang gusto ng Diyos. Amen po ba? Ay, yan yung dapat nating maintindihan eh. Kaya tayo pinagkakalooban ng Diyos ng makalupang kayamanan. Ano mang meron tayo, bilang mga anak niya, ang purpose ng Lord ay ayon sa kanyang paraan at gusto, ay maging bahagi tayo ng pagpapala sa ibang tao. Ang mga mayamang Kristiyano na hindi itinuturing ang pera bilang isang idolo o Diyos-Diyosan ay isang pagpapala sa marami. Nagsisimula sila ng mga kawang gawa, nag-aambag sa pagtulong sa mga ulila,
at mga balok na sa mga sinaunang Kristiyano ay ipinagkakatiwala o pinadaraan sa church ang pagkakawang-gawang ito. Yan ang malinaw sa Santiago 1:27. Noong panahon pong iyon, laging sinasabi ni Santiago sa mga mananampalataya na kayo naman ay pinagpapala, kayo naman ay yumayaman. Malinaw na sinasabi niya na magkaroon kayo ng puso na tumutulong. At yun kadalasan ay pinapadaan nila sa church. Halimbawa, katulad sa libro ng gawa, hindi na po nakasama dyan, sa libro ng gawa, paano yung mga Kristiyano o primitive church o Christian noong panahong iyon, na kapag pinag-usapan ay ang kanilang pagpapalang meron sila, ang ginagawa nila, ibinibigay nila ito sa mga apostol. Tama po ba? Meaning sa church. At yung mga apostol naman, ipinamamahagi ito saan? Doon sa mga pangangailangan ng kasama nila sa church. And later on, sa Acts chapter 6, binitawan ng mga apostol ang paghawak sa mga pagpapalang pinansyal at material at ipinagkatiwala ito sa mga deacons na kanyang tinawag upang doon mag-focus. So anong ibig sabihin natin dito? Kapag inaral ninyo ang libro ng gawa, makikita natin dito na ang mga unang Kristiyano ay hindi po sila mga tao na yung word na selfish. Tingnan lang po natin ang libro ng gawa. Para makita natin, hindi ko po nasama dyan, pero nire-remind po sa akin ngayon ng Panginoong Diyos na ito yung mga ginagawa nila. Dito ay, ano sabi rito sa chapter, okay, sa chapter 4, ang sabi ho dito ay ito, pansinin nyo, verse 32, nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuturing ni naman ang sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Medyo may pagka-extreme sila nun, di ho ba? Ano sabi rito? Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilihan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinapamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Chapter 4 verse 36. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilihan. Napaka-radikal ng paggawa ng Diyos sa buhay ng mga unang mananampalataya. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo para gawin natin ito. It depends to the conviction of God. If God bless us sa buhay natin, pwede nating kuhanin ang prinsipyong ito na katulad tayo ni Jose na maging matulungin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Sa kanila, ang sabi ron, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. So medyo makikita natin. Pero of course, alam natin, in chapter 5, meron pong mag-asawa na ang problema ay hindi naman sila pinoforce na magbigay sa gawain ng Panginoong Diyos. Pero ang problema, nagbenta sila at ang ginawa nila ay pinagsinungalingan nila ang banal na Espiritu, ang Diyos at ang apostol, nagkaroon ho ng tinatawag na kakaibang pagkilos ang banal na Espiritu. At yan ay sa katauhan ni Ananias at Sapira. Ang sabi ron sa verse 1 ng chapter 5, mayroon naman mag-asawa na nagbili rin ng lupa. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapira naman ang babae. Verse 2, binawasan ni Ananias ang pinagbilihan, kaalam ang kanyang asawa, at bahagi lamang ang ibinigay sa mga apostol. Portion of ng pinagbilahan nila. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, ano't nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilihan ng lupa? Eto'y sabi niya, nang hindi pa naipagbibili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang naipagbili na, hindi ba iyo ang pinagbilihan? O, lahat naman na yun sa iyo sabi niya, bakit mo pa naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. Verse 5, nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumaksak, at ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring ito ay sinidlan ng matinding takot. So ano ibig sabihin dito?
in the New Testament Church, merong radikal na ginawa ang Banal na Espiritu. At mapapansin natin dito, yung pagiging mabuting katiwala at good steward ng mga tao sa panahon iyon. Ang radikal doon, binebenta nila, ibinibigay nila para may maitusto saan? Sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero alam natin na hindi ito nagpapakita ng isang pagpuwersa sa isang tao katulad ni Ananias at Sapphira. This is the willingness ng isang Kristiyano na maging mabuting katiwala sa lahat ng meron siya na dinidikta ng Diyos kung paano niya ito isi-share even in His church. Yan po ang gusto niyang ipakita. Kaya dito, ang gusto nating ipaunawa, balik po tayo sa ating handout. Ang sabi diyan, nagsimula sila ng mga pagkakawang gawa na nag-aambag sa pagtulong sa mga ulila at mga balo na sa mga sinaunang Kristiyano ay pinagkakatiwala o pinadaraan sa church ang mga pagkakawang gawa at pinananatiling matatag ang pananalapi ng kanilang mga lokal na simbahan. Malakay 3:10. Ano ba doon? Sa Malakay 3:10, this is the purpose of Lord why He blessed us. Tingnan nyo ang Malakay 3:10. Ang sabi niya ay ganito, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So napakalinaw na kaya tayo binebless ng Panginoong Diyos upang maging kabahagi tayo sa pagpapatibay ng pangangailangan ng isang lokal na simbahan upang makatulong tayo saan? Sa gawain na mayroon ang isang iglesia. Sa atin dito, halimbawa, sa isang maliit na local church na ito, alam niyo po ba na marami ho tayo na mga tinutugunan na pangangailangan sa ministry natin? Meron tayong Mallorca, meron tayong Mangino, na sa maliit na simbahang ito ay patuloy na sinusuportahan natin yung lahat ng pangangailangan ng mga ministry ito. So paano nangyayari yon? Siyempre kung hindi tayo binebless ng Panginoon sa mga trabaho natin, tama po ba? Paano naman tayo makakapagbigay sa Lord? Kaya, ibig sabihin, may purpose siya kung bakit niya tayo pinagpapala. At ito ay nagpapakita sa atin, dito sa Malakay 3:10, na nagkukumand ang ating Panginoong Diyos na ibigay ninyo. Hindi kalahati. Ano sabi? Binuksan niyo ba yung Bible niyo? Malakay 3:10? Ibigay ninyo ang kalahati ng inyong ikapo. Ganun po ba? Hindi ho. Sabi ho, ibigay ninyong buong buo. Hindi ho sinabing buo. Dinoble pa ho buong buo. 2 beses inulit. Di po ba? Alin daw ang ibibigay? Ang inyong ikapo. Bakit daw po? Upang, ano daw? Matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Para matugunan ang pangangailangan ng gawain. Nako nyo? Ngayon, hindi lamang po dyan tayo pwedeng bumasa. Sa 2 Corinthians chapter 8 and 9, ang sabi doon, magagawa ng Diyos na pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mayroong kayong maitulong sa pagkakawang gawa. Saan ito? Para sa loob ng iglesia. Nako yung punta? So, ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoon, naiintindihan niya ang bawat isa sa atin na kailangan natin na mabuhay sa mundong ito. Kailangan nating mag-work, kailangan nating maghanap buhay, magnegosyo, upang doon niya padaanin ang lahat ng blessing sa atin. Katulad ng Malakay, ang pinag-uusapan doon, hindi ko susumpain na ang lupa, sabi niya ganon. Kundi pagpapalain ko yung lupa at pagpapalain ko lahat ng inyong tinatanim. Siyempre, nagtatrabaho po yung tao doon. Tama po ba? Pero sino daw ang nagpapala? Ang Diyos daw po. So, ibig sabihin, yan yung gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya hindi mo masama ang maging blessed. Hindi mo masama ang maging mayaman. Kung doon tayo dinala ng Panginoong Diyos, katulad ng nakita na natin. Pero meron siyang purpose, bakit niya tayo binebless. Ngayon, kung walang mayamang Kristiyano, hindi makapagmimisyon o makakahayo ang mga misyonero. Tama po ba? Kaya kung papansinin ninyo, yung isang malaking simbahan na napakaraming ministry, na yung mga kapatiran
ay may puso ng pagmimisyon, makikita nyo po na ang bilis lumaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon Diyos. Doon sa former denomination na pinanggalingan ko, ang pinaka ministry po nila to make disciple and church planting churches. In the short year ng ministry, 320 na local church ang naitayo. Alam niyo kung bakit nangyari yun? Dahil mayroong puso ang organisasyon ng simbahang iyon, na pwede natin sabing organization o pwede natin sabing isang denominasyon na maliit, na may puso sila sa pagmimisyon, na alam nila na kapag sila ay pinagpala ng Panginoong Diyos, hindi nila kalilimutan ang gawain ng Panginoon. Hindi ka na nga humahayo eh. Sabi nga nung isang tagapagturo doon, dahil nakapokus ka sa trabaho mo, di po ba? Eh di ang gawin mo, ang pahayuin mo, yung blessing na binigay ng Lord sa'yo, para magamit naman ito ng ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? So sa ganung paraan, you are, meron kang bahagi sa gawain ng pagmi-misyon. Yun yung punto po doon. Kaya ngayon, meron isang biblical example na gusto kong ibigay sa inyo. Si Zaccheo. Si Zaccheo ay isang taong mayaman. Ngunit ang kanyang buhay ay mailalarawan na isang buhay ng kasakiman. Tax collector ba naman si Mateo eh? Yung tax collector po na yan, alam niyo kung sino yan? Nagtatrabaho po yan sa BIR sa panahon natin. Pansinin ninyo, si Zaccheo ay isang taong mayaman, ngunit ang kanyang buhay ay mailalarawan ng isang buhay ng kasakiman. Bakit po? Pero ito nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos, ay nakilala niya si Jesus at binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Ang pagbabago ni Zaccheo ay nakaapekto sa bawat bahagi ng kanyang buhay. Kasama na ang paraan ng paghawak niya ng pera. Alam niyo po ba yung kwento ni Zaccheo? Ito sabihin natin. Sabi niya, tingnan mo, Panginoon. Sabi niya kay Jesus, sabi niya, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Mayaman po ba si Zaccheo? Mayaman po. Ano sabi niya? At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. So kung rin, dinaya ka niya ng 100. Ang sabi ni Zaccheo, gagawin kong 400 yon, ibabalik ko sa kanya. Napansin niyo? Tapos yung kalahati daw ng kayamanan niya, ipamimigay niya kanino? Sa mga nangangailangan. Of course, alam natin dito, dahil kung mahihirap na bigyan, yung pa kayang ang ating Panginoong Jesucristo na naglilingkod ng panahong iyon. Di ba? So, ang punto ngayon dito ay ito. Kapag mayroong tayong totoong relasyon kay Kristo at binago tayo ni Kristo at naging Panginoon natin siya, mga kapatid, nakaka-apekto rin ito at may pagbabago. Saan? Sa pananaw natin sa ating buhay, kung paano tayo binebless ng Panginoong Diyos, may pagbabago na. Ang konsepto na natin ngayon, Lord, anumang blessing na meron ako, gusto kong gawin ito para sa iyong kaluwalhatian. Napansin niyo punto rito? Ngayon, painggan niyo po. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanyang maka-4 na beses. Basahin niyo po yan sa Lucas 19. Sa paghahanap ng kaligtasan kay Kristo, nakahanap din si Zaccheo ng bagong layunin para sa kanyang kayamanan. Amen po ba? Kapag nakatagpo tayo ng kaligtasan kay Kristo, makakatagpo din po tayo ng ng layunin ni Kristo kung bakit niya tayo binibigyan ng mga material na bagay at pinansyal na bagay. At alam niyo kung ano ito? Gusto ng Diyos na maging bahagi tayo. Saan? Ng kanyang binitiwan na huling utos. Humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Yun po yung gusto niya. That is the Great Commission. Kaya dapat, naiisip natin lahat dito na hindi tayo nakakapanghinayang na makapagbigay ng bahagi ng kinikita natin para sa gawain ng Panginoong Diyos sapagkat doon lamang tayo nag-iimpok ng mga bagay na makakaapekto saan? Sa eternal na kapakinabangan ng mga taong naligtas at nililigtas ng Panginoon. Amen po ba?
Yun yung gusto ipakita. Ngayon mga kapatid, hindi kasalanan para kay Sakeo ang maging mayaman. Ngunit isang kasalanan para kay Sakeo ang patuloy na pandaraya sa mga tao o gamitin ang kanyang kayamanan para sa makasariling layunin. Ngayon, tuloy ko, ang Diyos ay nagbibigay ng kayamanan sa mga mayayaman upang maluwalhati siya, makatulong sa pangangailangan ng iglesia at para makinabang ang pamilya at pangangailangan ng mga iba. Yan yung purpose ng Lord. Now, this is my point. Nais ng Diyos na tamasahin natin ang lahat ng ibinigay niya sa atin na mga pagpapala. Hanggat hindi natin pinapayagan ang pagpapalang na maging Diyos ng ating buhay. Yan ang kasalanan. Yung gawin mo ng Diyos, yung mga pagpapala na meron ka, idolatry po yun. Masama po yun. Kaya dapat kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin, when it comes to our finances, material blessing na meron tayo, we should use all of this for God's glory. Nakakatuwang tingnan yung isang kapatiran natin o sa atin na kapag may sasakyan, ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Napakagandang tingnan. Yung isa, hindi naman alam natin na marami rin siyang kailangan sa pamilya niya. Pero binubukod niya yung para sa Panginoon dahil gusto niya na maging mabuting katiwala siya. Di ba napakaganda po nun? Yung isa, alam natin na pinagpala sa loob ng isang linggo. Na kung iisipin niya, yung para sa Panginoon na ibibigay niya na yon ay pandagdag din niya para sa allowance ng kanyang anak o pambili ng ilang kilong bigas. Pero ibinibigay niya sa Lord kasi alam niya na katiwala lang siya ng Panginoon. Napakagandang tingnan. Di po ba? So, ibig sabihin po, pinapakita sa atin dito na huwag nating a-idolin o gagawing Diyos-Diyosan ang anumang bagay na meron tayo. Gamitin natin ito upang maluwalhati ang Diyos at lalo pang maging kasangkapan tayo sa layunin ng ating iglesia na may palaganap ang Ebanghelyo ng Diyos, Ebanghelyo ni Kristo para sa kaligtasan ng mga taong sasampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo. Mga kapatid, dapat nating isaalang-alang ang lahat ng meron tayo bilang isang utang mula sa Panginoon at tanungin siya kung paano niya gustong gamitin natin ito. Alam niyo po ba mga kapatid, lahat ng meron tayo, bigay lang ng Diyos. Ibig sabihin, pahiram lang po ng Diyos ito. Kahit nga ho yung buhay natin, pahiram lang ito ng Diyos. Tama po ba? Pahiram lang po ito ng Diyos. Lahat ng meron tayo, pinapahiram lang ng Panginoon. Ibig sabihin, kung pinapahiram ito, pwede niya pong bawiin ang lahat ng ito. Alam niyo yung nangyari kay Job? Gusto ng Lord matest yung pananampalataya. Binawi ba ng Lord lahat ng kayamanan ni Job? Binawi. Tama po ba? Binawi ang lahat ng kayamanan niya. Lahat binawi. Pati yung kanyang lakas, binawi. Pero ni-restore ng Lord. Asawa niya, nawala sa kanya. Pero pagdating ng chapter 42 and 3, tinest lang pala siya ng Lord. Binalik ba ng Panginoon? Binalik niya kasi nakita na good steward si Job. At tapat sa pananampalataya. Kapatid, lahat ng meron tayo, pagkatiwala lang ng Diyos ito sa atin. Ibig sabihin, hindi natin ito pag-aari. Pag-aari talaga ito ng Diyos. At kapag nakita ng Diyos na ginagamit natin ito ng maayos para sa kanyang kalwalhatian, para sa kanyang layunin, ang sasabihin ng Diyos, ang meron pa ay ibigyan pa. Subalit, ang wala dahil hindi mabuting katiwala ay tanggalan pa. Tama po ba? So mga kapatid, this is the promise of God's Word. Hindi ko po ito promise. Dapat alam natin kung paano ng Diyos na gustong gamitin natin ito. Ibig sabihin, kapag ang ating mga puso ay hindi hinihila ng pagnanais para sa kayamanan, mapapatunayan natin ang ating sarili na tapat na mga katiwala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So this is my application, pagsasabuhay. Number 1. Kung napansin nyo po, naglagay po ako ng notes para makapagsulat po kayo dyan. Una, ang pag-ibig sa pera ang magdadala sa iyo para ang pera ang umalitin sa iyo. Huwag pong ganon. Tama po ba? Kapatid, kung iibigin mo yung pera, tapos hindi mo ito gagamitin bilang mabuting katiwala ka, yung pera po na yon, hindi mo namamalayan
unti-unti ka na pong inaalipin ng pera na dapat ikaw lang ang umalipin sa pera. Amen po ba? Kaya ang gusto natin gawin dito, gawin mong alipin ang pera para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa ikabubuti ng iyong buhay at pamilya, at para sa pagtulong sa gawain ng Diyos. Amen. Pangalawa, ang pagliligtas ni Kristo sa iyo ay may epekto ito sa iyong buhay. Kasama na ang paraan ng paghawak ng iyong pera kung ano ang layunin ng mga ito. Ang layunin ng Panginoong Diyos ay hindi ikaw ang maging Panginoon sa paghawak ng pera mo, kundi si Kristo dapat ang maging Panginoon ng lahat ng kayamanan na meron ka. At kung nasa iyo yun, gagawin mo ang tinuturo ng Biblia, ang paghahandog at pag-iikapo sa Panginoong Diyos. Number 3. Sa bawat pera at pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin, dapat nating tanungin siya kung saan niya gustong gamitin ang mga ito. Amen po ba? So, of course, basic. Kailangan mong bumili ng pagkain. Kailangan mong magbayad ng mga due dates ng mga basic na pangangailangan natin. Kuryente, tubig, pag-aaral ng anak natin. Kung meron man tayong mga dapat pambayaran, alam natin yon. Pero alam po dapat natin, mga kapatid, na tatanungin natin ang Panginoong Diyos. Every blessing na natatanggap natin kay Lord, ay dapat alam natin ang purpose ng Lord kung bakit niya ibinigay ito sa atin. So mga kapatid, ang tanong natin, hindi ba biblical ang maging mayaman? Biblical po siya. Biblical din ba na pwedeng maging hindi mayaman ang isang Kristiyano? Biblical din po siya. Tama po ba? Pero alamin po natin na lahat ng ito sa kanyang mga anak, ang Diyos ang nagbibigay ayon sa kanyang panukat, at yung pagpapala na iyong binibigay niya sa atin ay ayon dapat sa kanyang kalooban. At kung kalooban niya ito, gagamitin po natin ito to glorify God sa buhay po natin. Amen? Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa aming mga series patungkol po sa biblical na pagiging katiwala ninyo sa amin. At ngayon nakita namin na ang purpose po pala kung bakit nyo kami pinagpapala at binebless sa aming mga buhay ay upang, of course, matugunan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Subalit, meron pa rin po kayo na gustong ipaunawa sa amin. Maging kabahagi kami sa pagkakaloob, pagbibigay, pagtulong sa inyong gawain, sa layuning maipahayag at maipagpatuloy ang inyong misyon sa inyong iglesia, ang pangangaral at pagtuturo ng inyong salita para sa pagpapatibay sa kaligtasan ng mga kapatiran at para sa ikaliligtas ng mga makasalanan. At alam din namin na pinagpapalaan nyo kami sapagkat nais nyo rin po na maging mapagbigay po kami sa mga taong nangangailangan. Ang lahat ng ito ay kalooban ninyo na dapat mangyari sa buhay namin. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.